criminals. Huwag naman yung mga staff, wala akong alam dyan, mga yung mga cheke-cheke. Yung mga kidnappers sa Mindanao po, marami yan. At yung mga lawless elements doon, when they go on a rampage, they take over the entire municipality. I-hostage na lang yung municipality, yung bangko lahat doon, hino-hold up, at yung police hindi makagalaw kasi nakapalibot sila and there are civilians. And they cannot start a war because the civilians eventually will be killed in the process. Pati sila. Nung sinabi niyo pong uubusin ko kayo lahat, papatayin ko kayo lahat, ito ba ho yung naging resulta kaya marami hong naging patayan, Ginoong Pangulo? Literally, yes. So, pero wala ho kayong inuutos sa mga dating chief of police ninyo, chief of PNP na pumatay? Warning lang na, istorya mo lang yan, sir. Chismis lang ho? Alam mo, pagka mayor ka o presidente ka, pag sinabi mo, hoy, huminto kayo dyan, masama yan, illegal yan, walang mangyari sa syudad mo. Pag sinabi mo, huminto kayo, papatayin ko kayo. Pag hindi sila huminto, of course, the police would come in. Sabihin ko sa police, pag naghawak ng baril, ito yan sila, dumaan yan sa Davao lahat. Koy, pati, ito, si Danao, lahat yan sila, dumaan ng Davao. Ang order ko talaga sa kanila, pag maghawak ng baril, patayin mo na para one less criminals. Bukas mag-hold up na naman yan, may poproblema na naman tayo. Ganon rin sa puser. So, Ginoong Pangulo, nung mayor po kayo ng Davao, do you confirm the existence of the Davao Death Squad? No, sir. Wala ho ang Davao Death Squad. So, ano po yung iniimbestigahan ni former Senator De Lima nung siya chairperson ng Commission on Human Rights? Ang iniimbestigahan po niya yung DDS, if I'm correct. Am I correct? I don't know how the term was coined. Senator De Lima, were you investigating the Davao Death Squad when you were chair of the CHR? Yes, that was the focus. But the former president doesn't confirm the existence of the Davao Death Squad. That has been his position nung tinanong ko ho siya, nung nag-appear siya sa public inquiry, that there's no such thing as DDS. But there are people, there are witnesses who said that there is such a thing as Davao Death Squad. It may not be the correct term, or it may not really be or explicitly called the Davao Death Squad. Who coined that name, that phrase, the Davao Death Squad? I think it was media, it was certain sectors, certain groups. But it was not the CHR which you headed before, Madam Senator. We knew it to be as Davao Death Squad because of the various reports. But it did not originate from us, the term Davao Death Squad. What is clear to us is that there was this group of assassins, and some of them are actually part of the Davao City Police Office. And there are also the Abanteros, the assassins themselves, with respective handlers. And already, Mr. Matubato and Mr. Las Cañas... If I may cut you, Madam Senator, may quick interjection on those, Senator. Okay, our rules on interjection, ganito ha, I will have to ask the permission of the senator who has the floor if you want. And then, please limit it to maximum of 2 and very related to the topic that the topic we're discussing, okay?
So, Kahit one lang, Mr. Chairman. one or two. Yeah, One yes. lang. Oh, you want to? Yes, yes, Okay, please. Senator Risa Ontiveros is recognized. Salamat kaayo, Mr. Chair, and salamat sa SP Pro Tempore. Very quick, at the proper time, and this is related to the line of questioning of the SP Pro Tempore right now. At the proper time, I will ask the Chair's permission to play a never-before-played video that precisely talks about the Davao Death Squad, exactly related sa line of questioning ng SP Pro Tempore at this moment, Mr. Chair. Salamat, May isa pa. SP Pro May Tempore. isa pa. Salamat If kaayo, you- Mr. If you Chair. permit it. Okay, okay. Senator Bato. Yes. Senator, may I Yes, sir. Go ahead. interject? Lahat itong sa right side ko, dumaan ito ng Chief of Police, Police Director. Puro commander ng death squad yan. I thought there was no existence. Trabaho ng pulis yan. Literally, hindi mo sabihin ng death squad. Yung isang senador, yan ang nakaupo dyan, si Senator De La Rosa. Death squad rin yan. Because they were police directors handling the controlling crimes in the city. So pag sinabi mong death squad, it's a very loose term na ginagamit mo lang parang ganon isili. Lahat yan sila, ito, si Dandaw, ayan o. Nagdadasal kasi sa kasalanan niya siguro. Magkano bang, ilan bang pinatay mo? Dumaan yan. Ito, De La Rosa. Tanungin ko sila ngayon. Tanungin ninyo. Openly, lahat yan dumaan pagka-police chief. Pati yan si Gamboa. Tanungin ninyo. Danaw, kung may utos ba ako na patayin ninyo yung tao na nakatali yung paa, pati kamay sa likod, or assassinate them. Ang sinabi ko, ganito, prangkahan tayo, encourage the criminals to fight. Encourage them to draw their guns. Yan, buhay yan. Ayan ang sila, yan ang instruction ko. Pati yan si Kuy. Encourage, pati yan si De La Rosa, encourage them lumaban. Pagka lumaban, patayin ninyo para matapos na ang problema ko sa siyudad ko. Tangina yan. Noong na-presidente ako, ganun rin sa command conference. Diyan sa Malacanang. Yan ang utos ko. Bakit ko pagbigyan important? Criminal, they go after the innocent people robbing. Mabutit na lang sana kung aakyat ng bahay. Mayor ako matagal. Aakyat ng bahay, magnakaw, re-rapin yung bata, re-rapin yung babae, tapos papatayin. Kung ikaw ang mayor, how do you deal with the problem? Ano Mr. kaya ang tingin ninyo sa... Hindi... I'm sorry to tell you, I'm sorry to express to the nation. Unforgiving ako. Hardliner. Alam nila yan. Pati pulis alam nila. They are not ready siguro to talk about it. Sinabi ko yan sa mga pulis. Putang ina kayong mga pulis, pag pumasok kayo dyan sa droga, kayo ang mauuna. Mr. Chair. No need to strike it out if that is the real way that the mayor then phrased his sentence. Okay, but, as chairman, Mr. President, fact-finding muna. General Gamboa, you were formerly Chief of Police of Davao. Lahat yan sila. Yes, answer. Yes or no? Yes? No, sir. No. Okay. General Danao, former Police Chief of Davao? Yes, sir. Okay. General Sinas, former Police Chief of Davao?
No, sir. No. Catalino Coy, former police chief of Davao? Yes, Your Honor. How about Karamat, former police chief of Davao? Ha? Sa mic, sir. No, sir. Okay, para klaro. Okay. Sige, I just Ako, you Mr. have the Chair. floor, Senator. Mr. Chair, That's the floor. Okay. Ako, hindi mo ko tanungin. Well, yes, we need to Former ask chief you, of police ako ng Because Davao. alam ko chief ka ng police, but former chief Yeah. of the Davao. Yeah. Okay. And Mr. Chair, Sige, kanina, yes, he's you allow allowing me you. Sige, short, one. short introduction. And, Mr. Chair, yung DDS, yung term ng DDS, siguro sa amin dito, Danao, General Coy, General Gamboa was never a chief of police but naasahan yan sa Davao sa Police Regional Office 11. Ako, assign ako ng Davao as City Director. At doon ako nagsimula yung career ko sa Davao City. Just this weekend, Mr. Chair, in-interview ako ng mga media ng Davao nung umuwi ako. And harap-harapan, sinabihan ko sila, kayo kasi, mga media ng Davao, kayo nag-imbento nung term ng Davao Death Squad. Pag may namatay, binabalita kagad niyo, Davao Death Squad, Davao Death Squad. Kayo ang nag-imbento ng term na yan. Sabi ko sa media ng Davao. And later on, one of the media ng Davao, dinibunk yung aking statement. Sabi niya, sir, with due respect, bago namin yan na-create, yung term na yan ng Davao Death Squad, meron kasing isang namatay, sir, may isang namatay, binaril, may nakalagay doon na placard na Davao Death Squad. Kaya doon nag-start yung paggamit namin ng term ng Davao Death Squad. So therefore, sabi ko, okay, I will correct my statement. Hindi kayo ang nag-imbento, but kayo ang nag-propagate ng word na yan. So yun na, lumaki na, nagiging ginamit niya. Pag may binaril, sabihin kagad, Davao Death Squad. Kahit na binaril ng dahil jealousy ang motibo, or kaya malaking utang, nakadispal ko ng pera, binaril, DDS kagad ang pinapalabas na term. So, yan na, lumaki na yung pangalan na Davao Death Squad, Mr. Chair. Yan na po yung intervention niya po. Yan, na yun na. Thank you. Sige po, before I return the floor to Senator Estrada. Doon sa umami na naging chief, sino? Chief Catalino Coy, naging chief ka. Danao, naging chief kayo. Do you mind or don't you mind having been called as the head of the Davao Death Squad by the former president? I think he's just joking, sir. Okay. Pero kagaya nga po ng sinabi ng ating mayor, sir, in my stint of almost 3 years as the city director of Davao, wala po talaga yan yung sasabihin na you kill him, you kill. Wala pong ganun, sir. So it's just a matter of taking things on your hand. If you will take it literally, yung sinasabi niya sa media. Kung ano yung sinasabi niya ngayon, sir, yun na yung sinasabi niya. Pero yung kamong sasabihin niya na, Danao, patayin mo sa ganito, there's no such thing, sir. Na ganun. So walang ganong nautos. Is there a danger that your men will incorrectly interpret what the mayor was saying? Well, nung panahon ko, sir, as city director, I don't deny, sir, that there were some killings. Pero talagang, ang tao ko, sir, ilan din ang na-hospital dyan. Even in my term as my regional director of 4A in NCRPO in MPD. On record yan, sir, nasa hospital. Hindi lang, sir, nasa hospital, kundi namatay yung pulis natin. So, anong gagawin, sir, ng pulis pag ikaw ang nasa sitwasyon namin, sir? Are we going to allow just to kill the PNP there? So, siguro, sir, maging emotional man tayo rito, sir, pero kami po mismo is nasa front line in enforcing the law. Pero there's no such thing as sabihin na patayin mo lang si ganito, no. Walang ganon, sir. Sige. Can we hear from Catalino Coy? Thank you, Mr. General, Chairman. Yes, General. I mind very much me being associated with the DDS because during that time when I was the city director of Davao, it was really a problem for us, especially the
unsolved killings. Actually, we had a case in Ombudsman because of that, because of command responsibility. It is really a challenge for the PNP to investigate those cases because even the relatives of some of the victims refuse to cooperate. And we believe also, and there was a suspicion that there were really some PNP personnel and even some civilian individuals who were involved in those incidents. Thank you, sir. Okay, Senator Jingo, you have last 5 minutes. Thank you, Mr. Chair. You want something? Yes, Mr. Chair, with the indulgence of the SP Pro Tempore. Yes, Senator Risa. Opo, Mr. Chair, kasi siguro napansin pati ng former president yung shock ng lahat. Bakit, sir, yan ba ang trabaho ng pulis na pumatay ng mga suspected criminals? Sir, yung mic nyo. Pag dumaban. Bakit Iba sila po yung pagka-express kasi kanina, so I had to clarify. Bakit Salamat, sila- SP Pro Tempore. bakit sila Salamat, Mr. makamatay? Chair. No. Hindi yan ang tanong ko. Talagang napaka hindi magandang impression po ng mga statements kanina. Kaya I appreciate the candor of Yusek Kuy at pati kanina ni General Danao. Look, ma'am, about it. may I Salamat tayo, interrupt Mr. Chair. you? I'm done, Mr. Chair. for now. Kindly. Go ahead, sir. Itong mga to, ma'am, galing ito ng mga sa Academy PMA. Hindi ito mga bubo. Hindi rin ito papayag na utusan mo ng illegal. Doon yan sa Academy nila, sa PMA, they are from there to yung ano talaga yung batas. Kaya pag inutusan mo yan, sabihin mo, patayin mo, sabihin, sir, mukhang hindi pwede yan, sir. I tried. Ako mismo, I tried. Ako, marami akong patay mo, sir. Kulong mo na lang natin, sir. Total. Sabi ko siya, siguraduhin mo lang na hindi ma-release. Kasi gagawa ng kalukuhan yan uli. And they will mag-hold up na naman yan. Yan ang lalo na yung mga kaso na magnakaw, tapos mag-rape, tapos magpatay, o Mr. Chair. Can we let the President complete his sentence? What were you trying to say, sir? That Yes, pagka mag-rape, magpatay, magnakaw, magpatay, and then what do we do with them? Ganun na lang ang sadness ko sa trabaho ko. Thank you. Kaya hindi ko lang sinabi ko yan kasi hindi ko lang sila mautusan ng gano'n na gaya na sinabi ko, putang ina, nag-rape ng bata yung pinatay, patayin mo. Hindi ko mautusan itong mga to. Sabi ko, karamihan sila PMA, hindi maniwala yan ang ganon. Sabi man, sir, mahirap yan. Kulungin na lang natin, sir. Walang dumaan yan sila sa... There was never a time na sinabi ko, patayin ninyo yan. Minsan yung harap-harapan sa crime scene, nakita ko yung bata, 3 years old, rape, patay, tapos nandoon yung tiyuhin. O sinabi ko, putang, patayin mo. Out of outrage. In the moment of outrage yung, putang, patayin mo. Sir, kulungin na lang natin yan, sir. Ano nangyari doon, Mr. President? Yung insidente na yun, napatay nga yung tito? Pinatay? Hindi. Hindi. Mr. Chair. Yes, Senator Risa. Alam ko po na matatalino mga taga-Philippine Military Academy. Hindi po yan ang issue. Ang kinaklarify ko po ay kanina sinabi nyo na in-encourage nyo ang PNP na i-encourage yung suspect na lumaban. Yes. Para mapatay, para Yes. masabing nanlaban. Correct.
Correct. Para That was a very ma-minimize. incorrect. Correct, yes. Very incorrect po, if I may Yes, say, as a it's not, civilian, sa professional police. It Salamat depends kayo, on, Mr. Chair. ano na natin yan, ma'am. That's your view, that. It's not my Hindi view ka only, Mr. Chair. dumaan Thank you for hindi ka putting it on dumaan the record. Pagka-mayor, pagka-prosecutor. Ako, alam ko, dumaan ako, prosecutor, mayor, presidente, alam ko ang trabaho ko. Yes, Yan ang salamat kayo, totoo Mr. dyan. Chair. Hindi ka nagdala ng syudad eh. You never Totoo had po, a Mr. chance Chair. to solve the problem of a community. Thank you, Mr. President. Thank you for Senator putting it on Hindi record, tayo Mr. Chair. magkaintindihan dyan. Senator Estrada has the floor. Thank you, Mr. Chair. At Alam kung niyo, pabalikin ako, sir, gagawain ko uli yan. Dublado. Your Honor. silence please. Osaa, silence the gallery, and those who will do that again, exclude them from the hearing hall. Gallery, please do not encourage me. Okay, Mr. Stay President. Okay, Mr. President, it's now Senator Estrada who has the floor. Thank you, thank you. Thank you, Mr. Yes, Chair. sir. Alam niyo po, nag-mayor din po ako ng San Juan, kaya I know where the former president is Marami coming ka rin from. siguro pinatay, sir. Alam ko. Mr. Chair, Mr. President, bibigyan ho namin kayo ng pagkakataon to air your side dahil nung napanood ko po yung mga revelations ng mga resource persons sa Quad Committee sa House of Representatives. Marami po mga revelations po ang mga naglabasan, katulad po ng kay Colonel Garma. Ang sabi po niya, she received a call from you sometime in May 2016. Can you confirm this, Mr. President? Ay, hindi ako tumatawag ng pulis. Bahay? Yung sabi niya doon sa bahay? Hindi ko pinapupunta ng... Before you assumed the presidency, you were still president-elect at the time. Sabi niya May 2016. So I presume you were still president-elect, Mr. President. I do not remember Calling her. calling her. And for what? Yung presidente ako, nandyan na yung lahat nasa akin na Ang sabi po kasi niya dun sa kanyang revelation dun sa Quad Committee, nagpapahanap din po kayo ng isang police officer na miyembro ng INC. Tama po ba ito? Yun po ang sinabi ni Colonel Garma ron sa Quadcom, sa House of Representatives, yun ang Pangulo. I hate to say this, but nagsisinungaling yung gagang yan. Bakit ako mamili ng Iglesia ni Cristo? Di, yung mga aglipay, pati isali ko na lang. Yung Mormons. Why would I zero in sa Iglesia ni Cristo? For what reason? Yun po ang sinabi ni... Kaya, sir, Opo. I am just trying to in-explain ko kung bakit ako magpatawag ng Iglesia ni Cristo. Di, ipatawag ko na lang yung Mormons, pati yung Aglipay. Trabaho nila yan, sir. Ako, Mayor Presidente. Wala akong pakialam kung anong relihiyon ninyo. Trabaho kayo dyan. Alam nila yan. Alam nila yan kung paano ko sila murahin. Do not give me that shit to butang. Mr. President, pero gaano niyo po kakilala tong si Colonel Garma? At kailan niyo po siya nakilala? Saan ba ito nagka-problema itong babae na ito? Hiwalay ito sa asawa eh. Si Niligawan Bilila niya ba po? yun? Oh, si Bilila. Niligawan niya po? Sino? Si Garma? Kung wala na siguro akong ibang makita siya. Hindi sir, ganito naman. Hindi ko naman inaano, but alam mo kasi pag tao ko, alam nila yan. Parang
close mo talaga. Kasi ganun ako mag-trato dito sa pulis eh. Ito sila, sir, mabuti nandito kasi puro dumaan ito sila sa akin. Ganun talaga ako Pero bakit ho siya nagsasalita ng nagbibigay po ng revelation doon sa Quadcom na sinasabi nyo hindi po totoo na tinawagan nyo po siya noong May of 2016 at nagpapahanap po kayo ng isang police officer na miyembro ng INC? Hanggang ngayon, sir, it's a mystery to me. Bakit ko siya tatawagan at bakit ko sabihin sa kanya maghanap ng Iglesia ni Cristo na marami namang pulis sa Davao na membro ng Iglesia ni Cristo? Why would I specify a person belonging to a religious sect when, as a matter of fact, there are a lot of policemen who are members of the Iglesia ni Cristo in Davao City? What would be the point of asking for a special person? Hanggang ngayon, sir, hindi ko nga mafatom. So sabi ko, well, I don't know, but it's a lie. Or making up stories. I don't know what she's driving at o ano ang gusto niyang Motibo. ipalabas sa at the end of the story. Mr. President, kilala niyo ba ho itong si General ba ito? Leonardo? Colonel Leonardo. Yes, sir. Sino po ang nagrekomenda sa inyo na i-appoint po si General Leonardo? Kasi base ho rin sa testimonya ni Colonel Garma, siya yung nagrekomenda kay Leonardo sa inyo para i-appoint. Totoo po ba? Wala, sir, kasi alam mo, I cannot create a unit sa police because we do not have that kind of authority now. Hindi ako pwedeng magtawag ng police dito o sige, kayo ang unit and you are you do this job. You have to clear it with the at hindi papayag itong mga chief of police kasi meron yan silang organization mismo for drugs and for itong whatever mga specialized narcotics, tapos itong mga smuggling. Hindi. Kasi po ang testimonya po ni Colonel Garma sa Quadcom sa House of Representatives, tinuturo po niya itong si Leonardo na nagbibigay po ng reward money sa mga police officials na nakakahuli o nakakapatay po ng mga drug pushers. Gusto ko lang, at least you can air your side, Mr. President, kung talagang totoong may reward money o wala. Sir, sagutin kita ng ganito. Bakit ako magbayad sa kanila? Trabaho mo nila yan. Kung may pera, bulsa ko na lang. If there is a fund for that, why would I give it to them? Trabaho nila yan eh. The best that I could minsan is pupunta ako. Iyaya ko yan sila na magkain. Or kung may mga problema sila na personal, alam mo sir, ganito yan eh. Yung puliser, maliit lang talaga yung sweldo. Maliit talaga, hanggang ngayon maliit talaga ang sweldo. Pag hindi pumasok ang local chief executive o city mayor at may problema ang personal yung pulis, cancer ang asawa, sweldo. Walang ibang puntahan yan, ikaw. Pag hindi mo tinulungan ang policer, patay. Yung sweldo nila cannot cope up with the demands of mga problema. Minsan, yung tanungin ko, ilan ang anak ko?
Nagsabi, alam nila yung istasyon. Sa istasyon nila, yung station commander yan sila. Tapos magtanong ako sa isang polis, ilan ang anak mo? Sabihin, 6. Sir, ito prangkahan. Nagagalit talaga ako. Putang. Sildo mo ng ganon, tapos sige ka, putulin ko yung, barilin ko yung, ganon. Nandito man sila, sir. And you can ask them. Stricto ako sa kanila, pero kaibigan ko sila. Ano ako sa police, sir? Because pagka may problema sila, nandyan ako sa kanila. Pero police talaga ako at matagal akong nagturo sa Police Academy kasi noong practicing lawyer ako, wala masyado akong kita kasi bata pa ako. At maaga akong nag-asawa, magkaroon ako ng anak, kulang panggatas, kaya ako nagturo sa academy, kaya yan sila dumaan lahat sa akin. Lahat yan sila nakatikim ng lecture sa akin, sir. Wala akong sinabi sa kanila na pumatay ka ng tao, barilin mo, nakatalikod, ano yung sa law school ko, sir, yun ang tinuturo ko sa kanila. Yung criminal law ko dito sa law school ko, yun ang dinala ko sa kanila. At mas maganda kasi natitempla ko, I could use the common yung lingwahe nila. Kaya malapit yan sila sa akin. Pero alam nila pag nagkasala sila, alam nila yan. Pagka sinabi ko nga sa kanila, ito, pardon, allow me to use the word. Sinabi ko talaga sa kanila, putang ina kayo mga polis kayo. Huwag kayong pumasok dyan sa droga. Huwag kayong pumasok sa kidnapping. Kasi ako mismo, ako ang papatay sa inyo. Ako ang magbaril sa inyo. Totoo yan, sir. Ano yan? Buhay man sila lahat. Sabi ko, putang ina, huwag kayong pumasok dyan. Let's say kayo. Papatayin ko talaga kayo. Kaya yung pulis na nagkasala, sir, mga ganon, either pagka nagkasala, wala na. Mawala. Mawawala po? Oo, yung tanongin mo yan sila. Kasi sabi ko, papatayin ko talaga, putang ina, pag nakita kita, patayin kita. At kung tanongin mo ako, sir, na may pinatay ako, hindi man ako ang iniimbestiga ngayon, so hindi ako magsabi ng totoo. Mag-line na lang ako. Ako na lang po magtatanong, meron na ba ho kayong pinatay, Ginoong Pangulo? Sir, may may moment lalo na sa yung outrage. Yung hindi ko matanggap yung minsan yung pamilya na ubusin mo, patayin mo, tapos i-rape mo. Mukhang sa akin yan, sir, talagang nawiwirla ako. Masyadong ang fuse ko dyan, mainit talaga ako. Alam nila yan. Kaya behave. Sir, ito tanongin mo, prangka-prangka. Nandito, or citizens of this country, anong pinaka-safe na city for the longest time hanggang ngayon? Tanungin ko kayo. Noong panahon po ng tatay ko, San Juan po. Kasi, sir, binaback upan ako ng tatay mo.
O, totoo. Hindi, wag na lang tayo ilabas na lang natin. Ang sabi ng tatay mo sa akin, sir, you do what you have to do to make your city safe. Kasi ang Davao nababalitaan na maganda. Kaya ang Davao nag-flourish. Kaya ang Davao malinis. Kaya ang Davao ngayon, anytime maglakad ka, walang gagalaw sa iyo. Alam ng tao kasi pag magkamali sila, hindi yung police, they have to deal with me. Dapat ako ang imbestigahin dito kung extrajudicial killing. Wala yan sila. Ako mismo ang... Mr. President, nung time na mayor ka, merong police na nag-involve sa droga sa Davao? Marami, sir. Oh, what happened to them as far as you know, Mr. President? Ayan, sila. Sila ang may alam. O, sige, tanungin natin sila. Sinabi ko. Sige. Sabihin mo, 24 hours, sabihin mo sa putang inang pulis mo. Pag nakita ko yan, patayin ko. Sige ba, I will now take the time of Senator Estrada. So, sino yung... wag lang, sir. Huwag ka na lang lumayo. Yan yung katabi mo. Mamaya, sir. Mamaya. Unahin ko muna itong bisita natin because we will always be with him. So, we have lots of opportunities to ask Senator Bato. He is the best performer, sir. Kaya na senador. Mr. President, can I ask ito muna sila, no? General Gamboa, Your Honor, hindi ka man nag-chief ng Davao, but tama na dumaan ka rin sa Davao sa career mo. At anong highest ang position mo po dun sa Davao? Yes, sir. I was the official spokesman of the regional police regional office 11 for 2 years. Regional. Yes. How about the city level? Wala, sir. I was never assigned the city officer. How about General Sinas? Sir, you were never chief, di ba? So, dumaan po ba kayo sa career niyo sa Davao City? Never, sir. Never? No, sir. Okay. How about si General Karamat? Hindi, sa mic, sir, para naka-record. Never? Sa career niyo? No, Mr. Chairman, sir. So only General Gamboa sa regional level. What's the pleasure of Senator De Lima? just 1 or 2 sentences, Your Honors. Yeah, please, go ahead. We all heard from the horse's mouth that there are